una sa lahat. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pasabog ni Zaldico, dating kongresista, tahasang tinuro si Pangulong Marcos na may pakana umano ng 100 bilyong pisong budget insertion. Palasyo pumalag. Tumanggap ng kickback. Ilang dating senador binisto sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyon-milyong pisong kickback sa flood control scam. Ang isa raw binagsakan ng kahong-kahong pera. Huwag balat sibuyas. VP Sara Duterte nanawagan sa Administrasyong Marcos na igalang ang boses ng taong bayan pero di raw siya dadalo sa mga rally. Nagsalita na si dating Congressman Zaldico at ngayon dinidiin niya ang mga dati niyang kaalyado sa nilabas niyang video tahasan niyang tinuro sina Pangulong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez bilang utak umano ng 100 billion pesos na budget insertion. Inamin ni Ko na nagsingit nga siya ng pondo sa pambansang budget pero sumusunod lang daw siya sa utos ni na Marcos at Romualdez. Dagdag pa ni Ko, si Romualdez ang nagsabi sa kanya na manatili sa ibang bansa at manahimik. Pero ngayon magsasalita na raw siya at handa siyang maglabas ng resibo. Pero natatakot daw siya para sa kanyang buhay. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, himayin natin itong mga sinabi ni Zaldico. Unahin natin ang pinakamabigat na aligasyon laban sa Pangulo. Ano pang ibang detalye nito? Yes, Jiggy, ayon nga mismo kay dating House Appropriations Chairman Zaldico, itong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos sa kanyang magpasok ng 100 billion pesos na halaga nga ng mga proyekto sa BICAM para sa 2025 national budget. Sabi nga ni Ko, itong si Secretary or si Budget Secretary Amina Pangandaman ang tumawag daw sa kanya para ipaalam nga itong utos ng Pangulo. Tinawagan daw ni Ko si Presidential Legislative Liaison Office Head Yusek Adrian Bersamin at kinumpirma nga nito ang utos umanong insertions ng Pangulo. Matapos ito ay tinawagan daw ni Ko ang nooy House Speaker na si Martin Romualdez para ipaalam nga yung utos ng Presidente at ang sabi lang daw ni Romualdez, what the President wants, he gets. End quote. Matapos nga yung ilang araw ay nagpulong daw sa Aguado Building sa may Malacanang itong sina Ko, Romualdez, Pangandaman, Bersamin at si Justice Secretary Jojo Cadiz. Ayon nga kay Ko, kay Yusek Adrian Bersamin na taga-palasyo ng galing itong listahan ng mga proyekto na nagkakahalaga nga ng halos 100 billion pesos na kinuha niya raw mula sa isang brown leather bag. Nang tanongin nga ni Ko kung saan galing itong listahan, sinabi lang daw ni Yusek Bersamin na mula ito kay PBBM mismo. At Jiggy, inilabas din ni Ko itong listahan ng proyekto sa kanyang Facebook page at dagdag pa nga nitong dating congressman lalo raw siyang naniwalang utos nga ito ni Pangulong Marcos dahil noong nag-Singapore daw sila kasama nga itong si PBBM bilin daw ng Pangulo na maiwan na ang lahat, wag lang itong brown leather bag. Sinubukan nga daw ni Ko na kung pwede 50 billion pesos lang muna yung ipasok sana doon sa program funds kasi kapag ginawang 100 billion pesos lalabas na mas malaki yung pondo ng DPWH kaysa nga sa sektor ng edukasyon. At alam naman po natin nasa ilalim ng saligang batas kailangan edukasyon po yung may pinakamataas na budget at yung balanse nga na 50 billion pesos yung minukahi ni Ko na saan program funds ilagay dahil yung tanggapan naman ng Pangulo ang naglalabas ng pondo rito. Ayon nga kay Ko ay handa siyang patunayan ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang pahayag ni Ko tungkol dito. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. At Mariel, sinabi rin ni Ko na sinabihan siya ni Romualdez na wag na munang umuwi ng Pilipinas. Ano raw ang dahilan nito? Jiggy, yung sabi nga ni dating Congressman Zaldico, siya raw ay gusto raw siyang gawing scapegoat
scapegoat o panakip-butas ng administrasyon dito nga sa issue ng korupsyon. Plano na raw niya kasi dapat na bumalik sa Pilipinas matapos nga yung SONA ni Pangulong Marcos. Pero habang pauwi na raw siya, sinabihan daw siya ni Romualdez na wag munang babalik sa bansa. Pakinggan natin itong pahayag ni Ko. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. At Marian, meron na bang reaksyon ang palasyo at si Romualdez sa mga pahayag ni Ko? Jiggy, maringang tinanggi ng palasyo yung mga aligasyon ni Ko laban sa Pangulo. Pati nga si Budget Secretary Amina Pangandaman itinangging nakialam ang ehekutibo sa BICAM. Pakinggan natin ang pahayag ng palasyo. These wild accusations are completely without basis in fact. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Jiggy, ay naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ay pinag-aaralan pa nila itong mga revelasyon ni Ko sa kanyang video. Jiggy. At itong timing ng paglalabas ng video ni Zaldico ay merong malawakang rally ngayong weekend at gumugulong na ulit yung pagdinig sa Senado. Sa tingin mo ba may connection yan? Actually, hindi pa nga tumatanggap ng mga katanungan itong si Zaldico tungkol dito sa inilabas niyang video. Sinusubukan pa rin natin siyang hinga ng pahayag pero hindi pa tayo napapaunlakan hanggang sa mga oras na ito at hindi pa natin masasagot yan. But speaking of timing, Jiggy, saktong inilabas nga itong video ni Zaldico ngayong birthday pa mismo, kaarawan ngayong araw ni Congressman Romualdez. And if you backtrack also, Jiggy, nauna na rin lumantad yung abogado ni Ko noong isang linggo. Sinabi nga ni Attorney Roy Rondain na gustong itama ni Ko ang mga maling kwento sa pagkakadawit niya sa budget insertions. Hindi rin daw makababalik nga si Ko dahil sa banta sa kanyang buhay. Samantala nga, Jiggy, may part 2 pa itong video ni Zaldico at yan yung ating inaabangan. Yan muna ang latest dito sa kamera. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kung dati malemaleta, ngayon naman kahong-kahong pera ang pinag-uusapan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa flood control scam. At lalo pang humabang lista ng mga tumanggap umano ng kickback. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, sino raw ang tumanggap ng kahong-kahong pera? Babalikan ka namin at ayusin lang natin yung audio, At ito nga ay napaka-importante dahil parte ng pagdinig kanina ay yung kahong-kahong perang binigay umano sa ilang senador. Susunod, AFP tinak na walang aktibong sundalo makikisa sa destabilisasyon laban sa pamahalaan. At banat ni VP Sara sa palasyo kaugnay sa mga rally, huwag maging balat sibuyas. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, balikan natin ang ulat ni Mean Los Baños kaugnay sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Mean, sino-sino raw ang tumanggap ng kickback sa flood control projects? Jiggy, muli ngang sumalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naririnig ulit yung sarili ko, sorry. Kung saan idinawit niyang muli si dating Senator Bong Revilla. Sinabi niya na noong 2024 ay nakatanggap daw ng halagang 125 million pesos. Si dating Senador Bong Revilla, katumbas daw yan ng 25% ng komisyon na hiningi kaugnay sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH.
At mismong si Bernardo daw ang naghatid ng pera ng halaga na yan na nakasilid sa 6 na cardboard boxes. Ang kada isang box daw ay naglalaman ng 20 million pesos at isang paper bag na naglalaman ng 5 milyong piso. I-deliver daw yung pera na yan sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Pakinggan natin. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Jiggy, sunod na idinawit ni dating DPWH Yusek Bernardo si dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Ang nakausap daw niya dyan ay nagpakilalang staff ni Binay na isang Carlene Yap. Si Carlene Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastrukturang proyekto ng DPWH. Liwanagin natin ito walang direktang pakikipag-usap or at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senador Nancy Binay. Sunod niyang idinawit si dating Senador Grace Poe. Parehas din nung kay dating Senador Nancy Binay, staff din daw ang nakausap ni Bernardo at humihingi ng listahan ng mga proyekto kung pwedeng ma-accommodate pa raw si Senator Grace Poe. At nagsabi naman daw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na merong allocation na 500 million pesos worth of project at 20% daw ang napuntang komisyon o commitment para sa dating senadora. Liwanagin muli natin, Jiggy, walang direktang pakikipag-usap si Bernardo kay dating Senator Grace Poe. Jiggy. At mayan lumitaw ulit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng mga dagdag na aligasyon laban sa kanya. Tama ka, Jiggy. Muling nabanggit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Sa pagkakataong ito, sinabi naman ni Bernardo na taong 2023 humingi daw ng alokasyon or listahan ng projects from DPWH na nagkakahalaga 500 million pesos si Senator Jinggoy Estrada, pero ang naaprobahan daw dyan ni dating DPWH Secretary Bonoan ay nasa 450 million pesos. 18% daw ang komisyon na hiningi ni di umano ni dating ni Senadora Jinggoy Estrada. At ngayong taon umabot nga raw sa 360 million pesos yung naging komisyon o commitment na na-deliver daw kay Senator Jinggoy Estrada, at sabi ni Bernardo ay nagpasalamat pa raw ito nung nakuha yung sinasabing salapi o halagang yan na 360 million pesos. Nadawit na rin ang pangalan nila Secretary, dating DPWH Secretary, ngayon Senator Mark Villar, muling nabanggit si Senator Cheese Escudero, gayon din si dating Senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Emosyonal naman si Bernardo nung kanyang bagitin ang pangalan ng kanyang dating boss sa DPWH Secretary Bonoan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, Jiggy. Bonoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. At may reaksyon na ba mga dinadawit na personalidad? Yes, meron na, Jiggy, but I might have to read some of them para sure tayo na maipasok natin lahat ng komento ng kada isa sa kanila. For example, ang kampo ni Senator Bong Revilla, kalalabas-labas lamang ng statement nila. Dinideny nila ang lahat ng akusasyon ni Bernardo at manufactured o fabrication lamang daw o gawa-gawa lamang ang mga sinabi ni Bernardo sa pagdinig kanina. Samantala, si Senator Grace Poe na alarma daw sa mga sinabi kaugnay sa kanya at nanindigan siya na never daw siya na naging parte ng kahit anong corrupt practices. Para naman kay
Senator Mark Villar. Sinabi niyang isang malaking kasinungalingan yung pag-ugnay sa kanya ni dating DPWH Yusek Bernardo dito nga sa issue nung mga kickback sa DPWH projects at nag-warning din siya sa publiko na wag basta-bastang maniwala sa mga ganitong statements na pwedeng gawa-gawa lamang. Itinanggi rin ni Mayor Nancy Binay, Makati Mayor Nancy Binay, yung mga akusasyon laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa anumang flood control projects at wala rin daw kakayahan ng kahit sinong staff niya na makipag-coordinate para humingi ng komisyon sa kahit kanino. Hindi rin daw kailanman naging parte ng kahit anong korupsyon si Secretary Angara. Samantala, sabi naman ni Estrada, wala nang bago sa mga alegasyon laban sa kanya. Sige. May payag na ba ang liderato ng Senado sa pagdami ng mga nadadawit na kasalukuyang senador? Nagpaalala lang, Jiggy, sa Senate President Tito Soto kanina na kailangang hinay-hinay yung pag-assess ng mga senador dito sa mga binitawang salaysay na ito dahil sa pagkakataong ito may mga nadawit na personalidad at mga politiko, mga dating senador na hindi sila rektang nakausap nitong resource person kundi mga staff lamang. At yan din naman yung sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson nung nakausap natin siya right after the hearing this afternoon na iwi-weigh talaga nila, titimbangin nila yung mga naging salaysay ngayong, hindi lamang ngayon, kundi nung mga nakaraang pagdinig. Dahil syempre, iba talaga yung pagtingin nila sa mga salaysay na wala talagang first hand na pakikipag-usap dun sa itinuturong di umano ay kumita sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, dagdag ko na, Jiggy, 15 kongresista ang inimbitahan sa pagdinig ngayong araw pero wala ni isa sa kanila ang dumalo. Sumulat daw si Speaker Bogie D sa Senado para ipaliwanag kung bakit no-show ang mga kongresista na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee. According to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Sige. Yan po ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Maugong ang balibalitang destabilisasyon kaugnay ng kinakasamang rally ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong general sa linggo. Pero kumpiyansa si Defense Secretary Gibo Teodoro na mananatiling tapat sa administrasyon ang mga sundalo. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Kapatid, bakit ganun na lang kakumpiyansa si Secretary Teodoro na walang mag-aaklas laban sa administrasyon? Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, dapat na raw tayong masanay sa mga protesta o ingay sa politika. Malabo rin naman daw itong kumanto sa destabilisasyon. Minaliit ng kalihim yung ilang retiradong opisyal ng AFP na patuloy yung ginagawang pagkuligsa sa administrasyon. Hanggang hindi matapos-tapos na usapin tungkol sa panghihikayat umano ng mga ito sa mga aktibong sundalo na talikuran na ang gobyerno. Pakinggan natin ang kanyang pakayag. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Sabi naman ng AFP, iniimbestigahan na nila ang lumabas na listahan kanakailan ng mga individual na umunoy nasa likod ng tangkang destabilization. Nanawagan din ng AFP sa lahat na maging alerto doon naman sa mga grupo nais ng manggulo. Hindi rin ginit ni Browner na walang aktibong sundalo ang lalahok sa anong mga politikal na aktibidad, lalo na sa destabilization. Ito ang pakayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. We will stick to the rule of law. At hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. At Brian, dalawang malalaking rally ang magaganap sa linggo. Anong ginagawang paghanda ng mga otoridad dito? JB, nag-walk through ang Quezon City Police District at ang lokal na pamahalaan ng QC sa People Power Monument kanina. Kasama nila yung United People's Initiative. Ito yung grupo na pinangungunahan naman ng mga retiradong general na magpoprotesta.
Umaasa ang mga otoridad na magiging mapayapa ang pagtitipon at walang gulong mangyayari. Narito ang pakayag ng QCPD. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo, pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito para maiwasan ang anumang gulo. Yun lang po ang ano natin. Pero nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Nakahanda po ang ating mga kapulisan. JB, bukod naman doon sa rally ng UTI, magsasagawa rin ng Iglesia ni Cristo ng rally mula naman yan November 16 hanggang 18 sa Quirino Grandstand sa Maynila. Giit ni INC spokesperson Brother Edwin Zabala, ang rally ay hindi pakikialam sa politika, hindi para alam nila ng pagpapahayag ng kanilang damdamin laban sa issue ng korupsyon. Yan muna ang latest, balik sa iyo, JB. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Parañaque. Huwag kayo bibitiw mga kapatid, dapat una sa lahat. Kaugnay sa mga rally sa Linggo na nawagan si Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos na igalang ang boses ng taong bayan. Huwag daw maging balat sibuyas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, dadalo ba ang bise sa alinman sa mga rally ngayong Linggo? Jiggy, tinanong natin yan kay Vice President Sara Duterte sa 90th anniversary celebration ng Office of the Vice President sa Makati kanina. Ayon nga sa bise, wala siyang nakaschedule na pagdalo sa anumang rally dito sa Metro Manila. Pero ang mga rally abroad daw ay yun yung mga kanyang pinupuntahan. Pero may panawagan naman ngayon si VP Sara sa Administrasyong Marcos doon nga sa mga nagkikilos protesta. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I commit and I call on the administration, the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. At Bril, may bago bang pahayag si VP Sara kaugnay sa usap-usapang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos? Jiggy, tinawag na paranoid ni VP Sara ang gobyerno sa usapin ng destabilisasyon. Ito raw ang dahilan kaya pinatatahimik ng pamahalaan ang mga kritiko at gustong tumistigo laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. At isa na nga dyan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ipinadala ito sa ibang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung sa destabilization, naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Ang balita ko, nasimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. Jiggy, balikan lang natin yung anniversary celebration nga ng Office of the Vice President. Present doon nga kanina si former President Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Silang dalawa ay naging vice presidente ng bansa. Wala naman sa okasyon si dating Vice President Leni Robredo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Bril Montalvo live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.